Racing pigeon para sa akin. Ano lang sa akin nung una eh. Libangan ko lang eh. Nagaya-gaya lang. Pero bata pa ako talagang may hilig na rin ako sa pag-iibon. Hanggang sa parang kinarit ko na. Dire-diretso, nagsikap ako ng nagsikap. Kasi masaya ako eh. Pag-uwi lang yung ibon ko, sobrang ligaya na. Paano pa yung pag mananalo ka, di ba? Kaya kailangan talagang pagpursigihan. Dire-diretso yung pag-aaral, dire-diretso sipag lang. Kasi pag tatamad-tamad ka sa pag-racing, tsaka hindi mo talaga gusto, parang hindi ka rin magsasucess eh. Yun talaga yung pinakasusi para sa akin. Ako nga pala si Albert Tamayo Miranda, Kabagwis Love TV ng Cabiao, Nueva Ecija. Mga kabataan dating tumatambay dito sa bahay ko, yung mga taga doon sa dati kong lugar. Nagsisipagkalapati sila, nag-iibon sila. Nainganyo ako sa kanila, 2019 yata ako nagsimula. Almost 6 years na ngayon. Tapos yun, una humingi lang ako doon sa tito ko. Kaso pa nawala, nakalipad. Ginawa ko, bumili na ako sa kanya kasi nahiya ako. Siyempre ginagastosan niya yun, di ba? Yun yung binili ko sa kanya, 1 year old yung ibon. Yun yung una kong nilipad. Ayun, saktong-sakto naman umuwi. Lalo kong ginanahan mag-alaga. Hanggang sa gumanda yung ano ko. Pauwi na naman ako ng San Margarita, Samar. Kaya lang butas ako. Hindi ako nag-live. Tapos 2023, contender ako ng nun. Nasa second overall champion na ako nun eh. Kaso hindi nakauwi ibon ko. Kaya ayun, subok ulit. Hanap ulit ng bloodline. Yung bloodline, hindi ko nga masyadong kabisado lahat ng mga bloodline eh. Ano lang, titingnan ko lang yung nananalo doon sa may loob na pupuntahan ko. Tatanong ko kung ano yung pwede doon. In-apply ko din yung natutunan ko sa pagmamanok. Kasi elementary pa lang ako, nagmamanok na ako eh. Hobby ko lang naman, di naman ako talaga mahilig sa laban-laban. Tapos ginawa ko ng business nung umuwi ako. Nag-buy and sell ako ng manok, tapos nag-breed ako. Ayun, nung nagsawa ako sa natutok na ako dito sa pag-iibon, yung ginagamit kong sistema sa pagmamanok ko, in-apply ko. Sariling sikap lang. Tapos more on organic ako, hindi ako mahilig sa hindi ako masyado gumagamit ng mga antibiotics. Mga herbal lang ako, mga bawang, ganyan. Luya. Kaya naglalaga ako. Mas gusto ko sa pag-iibon yung inaalagaan ko talaga. Young bird pa lang sila. Mini-maintain ko na kailangan hindi sila magkasakit hanggang sa karera na. Pagka kasi ganun ng ibon, konting tulong na lang. Sigurado uwihan ka. Hindi garantisadong mananalo ka. Wala naman nakakasiguro dyan eh. Swerte na lang din yung pinakadagdag dun sa sistema. Pagka dinapuan ka ng swerte, dumating ang swerte, walang makapipigil sa'yo. Sigurado mananalo ka. Kaya dapat talaga sikap, tiyaga, yan, determinasyon. Kasi may goal ka. Kaya itong South Season, nung nag-champion nga ako, talagang tinrabaho ko talaga ng medyo swerte. Pero siyempre, hindi naman tayo nag-first overall, second lang. Talagang tsinaga ko yun. Makakarating ako dyan. Pinakamalayo ko dyan, Valenzuela. 3 beses sa linggo, tumatakbo ako. Nagmumotor lang ako. Dati hindi. Wala akong training dati. Sakay lang ako ng sakay nung unang-una pa lang. Hanggang sa siyempre, nag-aaral ako. Unang-una dapat kailangan dyan, observant ka. Minsan, pagdating ng karera, halos maghapon, nakabantay ako sa mga ibon, tinitingnan ko yung galaw nila eh. Sinisigurado ko na may isasakay ako ng maayos sa loading eh. Pag derby na, mahirap na magpabaya. Napakasarap nung hasa dulo na yung track. Kasama ka pa rin doon sa front page. Yun yung nagmo-motivate sa akin para mas galingan ko pa eh. Sabi nga, magaling ka na ngayon, dapat mas galingan mo pa. Tapos, huwag ka masyadong tumutok doon sa ibon ng iba. Bantayan mo yung ibon mo. Kalabanin mo yung sarili mo. Sabi ko nga, matuto tayong pumalakpak sa tagumpay ng iba. Dahil magkakaibigan naman tayong mga mag-iibon eh. Hindi naman tayo magkakaaway, hindi tayo magkakalaban eh. Sports lang. Oo, masakit mabigo. Kasi naranasan ko na yan nung sinasabi ko nga na nasa top 2 ako ng last lap.
hindi umuwi yung ibon ko. Sobrang sakit. Pero pagka naman nakasurvive yung ibon mo at nakauwi kinabukasan, nare-relieve na yung sakit na naramdaman mo doon sa pagkatalo mo. Nung naginto kasi yung bayo ko sa pinsan, binigay niya sa akin halos lahat ng hawak niyang linyada. Pero hindi ko na tinunton kung anong bloodline yan kasi magaling naman yung bayo ko sa pinsan na yun na nag-iibon eh. Halos nananalo din siya eh. So, yung binigay niya sa akin ibon, yun yung umiikot ngayon dito sa loob ko, tsaka yung in-acquire ko kay Boss Randy Pineda. Tapos, yung magulang ng champion, galing nga yun sa pinsan ko. Ngayon, yung binred ko na kasi nung nakaraang South yun, bago ako nag-champion itong season na to. Kaya lang sobrang bata ng ibon. Pero nakasurvive siya hanggang Catbalogan Summer. 3 months. Hindi nakauwi. So, inisip ko, kaya ng isip ng ibon, hindi kinaya ng katawan, kaya hindi siya nakauwi ng Catbalogan Summer. So, binred ko sila ulit. Yun yung ginamit ko. 3 silang magkakapatid. Yung isa nawala sa Pilar. Ayun, pagkagising ko ng umaga, syempre, kakape muna habang tingin-tingin doon sa loob. Nag-observe doon sa mga ibon natin. Tapos, halos 3 times a week, naglilinis ako ng loob. Napaka-importante sa akin ng kalinisan sa kasi yung mga ibon, gusto din niya malilinis. Sinubukan ko din yung yung one-time feeding. Nagustuhan ko naman sa flyer, one-time feeding sa flyer. Nagustuhan ko naman yung naging resulta. Dahil hindi nawawala ng gana yung ibon kong kumain, lagi silang masisigla. Kaya sabi ko, mas maganda. Pero sa mga breeder ko naman, iba naman. Halos binakabaran ko ng flyer mix din yung pinapakain ko. Pero nilalagyan ko siya ng pellets para doon sa mga sisiw nila. Kasi mas maganda yung may pellets sa inakay. Pagka buto ka agad, parang hirap sila i-digest eh. Hindi sila ganun ka-healthy, hindi sila ganun kataba. Medyo payat, mahina. Pero pagka tumuka na sila, yun, sinisimulan ko na nabawasan na yung pellets ko. Pag marunong na silang tumaka, yun, hiwalay ko na. Alagay ko na sa flyer slope. Pag inalagaan, binigyan mo ng atensyon at minahal mo talaga yung ibon, bibigyan ka rin nila in return. Yung binibigay naman nila sa akin na panalo, lagi rin silang may kahati. Siyempre, tinuturing ko nga yung mga alaga ko na yan. Parang parte na ng pamilya ko yan. Kasi pagka hindi mo sila ginanon, parang medyo mailap yung swerte. Tsaka natin mo ilalabang ka talaga nila na uuwian ka talaga nila kahit anong mangyari. Wag lang silang talaga madidisgrasya o mahuhuli. Kinakausap ko din yung mga ibon ko. Parang tao na rin. Kinakausap ko yan kasi naniniwala nga ako na may isip yan eh. Nakakaintindi, hindi lang nakakapagsalita. Matalino na sila, hindi na matatalino na yung ibon. Nakikipag eye to eye contact din sila eh. Pag kinausap mo, nakatingin sila sa'yo eh. Natutuwa ako. Ayan, yung nagsimula akong mag-ibon, magkalapati, magkarera, ito yung unang-una kong loop. Tapos, nung medyo nanalo na tayo, para maganda-ganda ng konti, ito naman yung pangalawa. Ito naman yung yung breederan ko, breeder slope. Nandito naman yung special breeder natin, yung producer natin ng champion. Dito ko sila hiniwalay para hindi sila naabala. Ito naman yung ginagawa kong pansalubong sa kanila pag dumadating sila galing karera. Hindi, imbis na electrolytes, ito na lang ginamit kong alternatibong pangsalubong sa kanila. Anti-stress, meron tong luya, honey, tsaka oregano. Pinagsama-sama ko lang. Tapos ito naman yung ginagamit kong daily maintenance nila bago magkarera. Yung Beatman Pro. Ito lang yung maintenance nila pang araw-araw. Yung bawang, sinusubo ko na lang sa ibon diretso. Kaya yun yung ginagamit kong natural antibiotic nila kahit wala silang sakit. Maintenance, sinusubukan ko sila ng maliliit para yung respiratory nila hindi nagkakaproblema. Masasabi ko na mas magaan sa akin yung South Race kumpara sa North Race.
Sa North Race talagang hindi ko din maintindihan kung bakit pares lang naman yung sistema ko tsaka yung kalapating ginagamit ko. Talagang medyo mabigat sa akin ang tagumpay sa North Race. Pero which is, ganun pa man, sinusubukan ko pa rin, tuloy pa rin ang laban lang ng laban. Huwag ka lang magsasawa ng lumaban. Darating din yung panahon na magtatagumpay ka din. Itong 2025 South Season, ito naman yung nakuha ko. Ayan. Ito yung second overall champion, YBOB. Tapos, ito naman yung mga certificate nila, medyo marami na. Ayan. Sa trekking, saya, nag-first overall champion tayo dyan. Tapos sa 4 laps naman, ayan, yung isang ibon natin pumasok pa sa 34th overall champion. Ito yung mga nauna kong certificate. Ayan. Nagpawi tayo ng Danlog Sorsogon, 4th overall champion. Tapos ito naman, finisher lang tayo ng Tacloban sa JPRC. Nabutas tayo ng isa pero nakaparte din kahit paano. Tapos ito yata yung unang-una kong hindi, pangalawa na pala to, San Margarita. Yung una, hindi pala ako nakapagpagawa ng certificate. Siyempre, ang maipapayo, mai-advise ko sa mga magsisimula pa lang, pumunta na tayo dun sa mga talagang nagcha-champion ng mga pansier. Quality ka agad. Huwag na tayo magsimula doon sa pahula-hula na bloodline. Kasi kung gusto nating manalo, dapat tatrabahuin natin. Diba? Magsimula na tayo sa maganda. Huwag na tayong magsimula doon sa kung saan pa. Pinakamaganda talaga, una, linyada. Tapos yun doon sa pansier, yung nakikita natin na consistent na nagcha-champion. Pero hindi naman porke bumili tayo sa champion, ibig sabihin magcha-champion na tayo. Doon napapasok yung tatrabahuhin din natin para maging champion tayo. Diba? Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako kahit na may mga achievements na akong ganito. Pero nakikita ko naman talaga yung resulta. Maganda talaga yung tinatrabaho ko. Kasi, siyempre, di ba, galing ako ng port. Una, finisher lang. Tapos na port. Nag-second. Di ba? Yun lang, may advice ko talagang kung mag-aalaga tayo, papasok tayo sa pigeon industry, siguraduhin natin na gusto natin. Hindi pwede yung nainggit ka lang, gagaya ka lang. Hindi ka rin magsasucess pag gano'n. Kailangan talaga pursigido ka. Gusto mo yung ginagawa mo, suportado ka ng pamilya mo, isa sa magandang factor yan. Sinusuportahan ka kasi parang ang hirap manalo pag kinokontra ka eh. Pero kung sinusuportahan ka, mas motivate ka na manalo. Lahat naman tayo talaga gusto nating, lahat na nag-iibon gusto mag-champion. Pero isa lang naman magcha-champion dyan eh. Di ba? Tsaka hindi naman kung nag-champion ka ngayon, champion ka na naman, hindi naman laging ganun. Di ba? Para huwag ka lang titikil sa ginagawa mo. Kasi mas malaki yung chance mong magtagumpay ka kung dire-diretso ka. Walang makakapigil sa'yo, di ba? Muli, ako po si Albert Tamayo Miranda, Kabagwis Love TV ng Santa Rita, Cabiao, Pansier.